Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa Armed Forces of the Philippines na pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea sa kabila yan ng panghaharas ng China Coast Guard sa mga Pinoy. Pero ang AFP pinayagan ng gumamit ng kutsilyo ang ating mga sundalo kapag tinutukan at hinaras sila ulit ng mga Chino sa susunod na resupply mission. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Yes, ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. The objective really, maski po kami, is to prevent war. Sa kabila ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil sa madalas na panghaharas ng China, pagpapahupa sa tensyon pa rin ang prioridad at numero unong bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Sabi niya, mahirap talaga yung ginagawa ninyo dahil habang dinedepensahan niyo yung ating bansa, you're also practicing restraint. Pinipigilan nila yung sarili nila, no? Kahit na gustong-gusto na nilang lumaban ng todo, ay hindi nila kayang gawin. Mahigit 2 linggo matapos ang marahas na engkwentro sa Ayungin Shoal, nagtungo kahapon sa Camp Aguinaldo ang Pangulo para pangunahan ang command conference ng AFP. Pinulong niya rito ang pinakamatataas na opisyal ng militar. Dito inilatag ng AFP kay PBBM ang mga susunod nilang hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Hindi na nagbigay ng detalye ang militar sa kanilang mga plano sa mga susunod na RORE mission. Pero ang sigurado, papalag na raw tayo kapag hinaras ulit ng China. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. For instance, kung gumamit po siya ng kutsilyo, gagamit rin tayo ng kutsilyo. Hindi po yung lalabis, hindi natin haayaan na basta na lang ibuli tayo ng ganon. Ayon pa sa AFP, hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang mga nangyari sa pinakahuling resupply mission. Lalo't isa sa mga sundalo natin ang naputulan ng daliri dahil sa pagiging marahas ng China Coast Guard. Ayon kay Armed Forces Chief General Romeo Bronner, na iparating na nila sa China ang apela na ibalik ang mga ninakaw nilang armas. Sinisingil nila ng 60 million pesos na danyos ang China sa paninira ng mga gamit at bangka, pati na ang ginastos sa pagpapagamot at pagpapaopera kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, ang sundalo ng Navy na naputulan ng hinlalaki sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.